Hoy, yung utang mo, anong plano mo? Magbabayad ka pa o hindi na? Nung nangutang ka sa akin, sobra ako makalapit. Pero ngayon, oras na, petsa na, para magbayad ka, asan ka? Wala ka na. Kung ano na naman ang mga rason na ginagawa mo. Kung ano na naman ang mga rason na binibigay mo sa akin. Nabubulol na akong talaga ha. Hay nako, yun talagang pinaka-reality kapag merong mga taong nag-uutang sa atin. Hindi natin talaga alam kung ano ang sabihin natin sa kanila. Ako talaga ngayon, inis na inis na inis na inis na inis na. Hello everyone! So, ito na naman ako syempre. Sabi ko nga sa inyo, nandito ko para magkwento ng buhay na meron ako. So ngayon, ako to syempre, meron din tayong trabaho, meron din tayo syempre konting pinagkakitaan, kung kaya naman meron tayo minsan na ekstrang pera, kung kaya naman kapag may mga lumalapit sa atin upang mangutang, ay napagbibigyan din naman natin. Yung ang bait-bait nilang pumunta sa atin, sa iyo, sa akin, nakikiusap, yung mga reasons nila, valid talaga kung isipin. Napakaganda ng kanilang pinapangako ng pamamaraan ng kanilang pagbabayad. Subalit, kapag dumarating na sa oras, sa panahon ng kanilang pagbabayad, hay nako, ang sakit-sakit nakakapagsisi. Ngayon, ang tanong, bakit ka ba kasi nagpautang pa? Kung kaya naman ngayon, ikaw ay namumroblema. So far, nangyari yung pagpapautang natin kasi 'di ba, tayo yung taon na dumarating din sa punto na nangungutang din tayo. Alam din natin syempre ang tinatawag na experience o nararamdaman ng nangangailangan at kapag pinapautang tayo ng tao na talagang nalalapitan natin, masaya sa pakiramdam, nararamdaman natin na hindi lang talaga, hindi sa lahat ng oras, lahat ng tao ay mga masasama. Subalit, syempre, kapag dumarating din ang punto na may lumalapit na tao sa atin upang mangutang ay ating ding pinagbibigyan. Ngunit, bakit kaya may mga taong ang hirap-hirap singilin? Ang hirap-hirap pakiusapan na yung perang iyon ay hindi natin binibigay. Ang perang iyon ay pautang lamang natin at pinaniniwalaan natin o nagkasundo kayo na yun ay babayaran. Kasi sabi natin, extra budget yon. Ngayon, nung panahon na yon, extra budget yon, eto yung panahon na nangangailangan na din tayo. Kasi totoo naman bilang isang tao, dumarating tayo sa panahon, sa pagkakataon na nag-shorten tayo and umaasa tayo na yung naghiram na yun sa atin, babayaran din naman tayo kung kaya nang pinagbigyan natin. Pero Diyos ko, sabihin na natin to, mga walang hiya sila, ang kakapal ng pagbumuka nila. Pero totoo, 'di ba? Nakakainis isipin na may mga taong ganon. Kung napagsasabihan ka man ng naniningil sa'yo na kaibigan mo, kapamilya mo, o kakilala mo, na wala kang hiya, pabigat ka, nakaka-stress ka, totoo po talaga yon. Ang sakit sa pakiramdam. Minsan magtatanong ka pa, bakit may mga ganong tao na kung isipin, kailangan mabilis lang naman sana ang pagbabayad. Sana hindi ka po nag-utang kung hindi mo naman yon kayang bayaran. Okay? Kasi ganun, di ba? Meron namang nangungutang talaga na valid naman yung reason. Kung kaya naman, for example, sinabi sa atin na magbabayad sila April 5. Pero, sabi, nag-explain siya na hindi siya makapagbayad ngayong April 5. Instead, magbabayad daw siya ngayong darating na April 15. Pero ang pinaka nakakalungkot, mababayaran ba tayo talaga agad-agad niyan? Ang hirap no? Ang hirap no? Napakalaking problema. Kung kaya naman ikaw po na may utang sana, maisipan mo naman po na magbayad na kasi kung iisipin talaga yung pagpapahiram, magaan yon sa parte na nagpapahiram kung ang mga tao lang naman talaga na nanghihiram ay nagbabayad agad. Kung kaya naman ang mga pagkakataon na may mga tao na meron sana ipangpapahiram sa mga taong nangangailangan na nangungutang na sinasabi natin, hindi na nagtitiwala, hindi na nagbibigay, hindi na nagpapautang ulit. Bakit? Kasi, meron ding mga tao, baka ikaw yun o baka kaibigan mo, na hindi agad-agad nagbabayad. Ang sakit, 'di ba? Pakiusap. Ano pa yung ginagawa natin? Minsan, ang sarap ng awayin. Ay, nako. Sa paulit-ulit na pakikiusap, ganun ang ginagawa natin, 'di ba? Okay na, so yun yung pinaka-problema natin. Ngayon, kung ako ang tatanungin naman sa sitwasyon ko, ang ginagawa ko talaga, dinadaan ko sa dasal. Pinapanalangin ko na sana merong pamamaraan para makabayad na agad siya. Ang saklap, no? Pangalawa,
binabalik-balikan ko siya, pinapakiusap-usapan ko siya na talagang kailangan yung perang yun. Kasi kung may sobra, kung hindi yun kailangan, hindi sana tayo maninigil sa kanya. Sabi nga natin, wala tayong sobrang pera. Kaya nga tayo nagtatrabaho kasi meron tayong mga plano at meron tayong mga gustong bilhin o may mga proyekto tayo na gusto natin na mangyari yon. Ngayon, karamihan sa mga proyektong sinasabi natin, nangangailangan yun ng pera. Kung kaya naman, sana po yung mga nag-utang na yon ay sana ay magbayad na din. At tayo naman naniningil, gawan lang natin ang paraan, yung tamang pakikipag-usap ang pinakakailangan natin upang magbayad ang taong yan na nag-utang sa atin. Ang hirap, no? Ang hirap sa mundo kasi yung tiwala natin minsan nawawala na. Mabuti naman kung ang pagpapautang natin, negosyo yan. Hindi naman. Kasi yung pagpapautang natin, pineram natin siya ng pera kasi hindi naman yung negosyo. Kasi kung negosyo yun, sana meron tayong lending. Sana meron tayong porsyento na nilalagay. Pero wala naman eh, 'di ba? Yun yung pinakamasaklap. Pero syempre, ikaw na nagpapautang, tiyaga-tiyaga lamang po. Kasi paunti-unti, makakayanan na rin lang naman natin ang paniningil sa kanila. At sana naman po, ikaw po na may utang, syempre, pakiusap, magbayad ka na. Pakiusap, magbayad ka na. Okay na? Kahit maliit na amount, malaking amount man yan, pero syempre, inutang pa din yun. Kaya kung iisipin, kailangan pa rin natin yun na pagbayaran. Kung kaya naman, yung inutangan mo, nilalaanan talaga ng oras ang kanyang paniningil. Diyos ko, ang hirap naman, no? Minsan mag-question ka pa. Kaya naman ang tips ko sa mga nagpapautang, huwag tayong masyado magpapautang ng pagkalaki-laking halaga kasi ang balik sa atin lang naman stress. Savings na natin sana yon. Meron na tayong mabibili ng bagay na yon. Pero ang nangyari, pinakiusapan nga tayo kung kaya nang pinahiram yun. Pero ang nangyari, mas naging problema pa natin. Di ba ang hirap? Diyos ko Lord. Ay, ang buhay talaga, no? Yun lamang po. Thank you so much. Stress kasi ako ngayon eh. Mapagalon. Nakakapagod na merong nag-uutang sa akin, tapos sa balik-balik ako, hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niyang gawin ko para magbayad agad siya. Kasi yun yung pinakakailangan ko. Kailangan ko na po ang pera kung kailangan lang mag-load. Pero minsan kahit na mag-load tayo, wala pa din talaga yan eh. Ay nako, ang buhay talaga. Ayoko na nga. Kaya ikaw, huwag ka na magpapautang masyado. Yung tama lang ang pagpautang mo. Huwag ka na masyado magpapautang ng malaki. Ang hirap.